Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyanas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Hunyo 12 kita, Huwebes, isa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Mga kabinang gina sa ulog naton ang Independence Day, 127th Independence Day na ini mga kabyanan. Ginadumdum na to, no? Ang kalig-on naton bilang isa ka pungsod. Kadamo sa mga LGUs, no, nga naghiwat sang yang pagsaulog sa nadiri ang syudad sang Iloilo. Ginadumdum naton subong adlaw si President Emilio Aguinaldo nga nagdeklara sa June 12, 1898. Deklara sa June 12, 1898 bilang araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ang 21 ka pahina deklarasyon ginabasa sa balay ni Aguinaldo sa Kawit-Kawit. Ang 11 nga tiyon ginawagayway ining kayahay sa Pilipinas. Samtang napatukar ang Marcha Nacional Pilipinas, ang pambansang awit sa tungsod Pilipinas. Nadumduman sa aton mga tagpalamati matapos ang Spanish-American War. Colonize kita sa mga Amerikano. Isa naman ka-gera ang pakigbatuan sa mga Pilipino against the Americans. July 4, 1946, himbuyan sang Amerika ang kontrol sini sa Pilipinas. Sa masunod nga 19 katuig gin sa ulog ang July 4, 1946 bilang adlaw sang kahiwayan sa Pilipinas. Tigin pangunahan naman ni former President Diosdado Macapagal ang iban bagit ng mga lideres sang Pilipinas na panindugan iti na dapat tagaan gid sa prioridad ang proklamasyon ni Aguinaldo isang adlaw sang kahiwayan sang pungsod sa 1898 kaysa sa July 4, 1946.
tuig 1962 sa pagwa niya ang Presidential Proclamation 28 na nagdeklara sa June 12 bilang isa ka special public holiday in commemoration of our people's declaration of their inherent and inalienable right to freedom and independence. Nagalingad ang 3 ka tuig. Sa 1965 pag-un pag sa Kongreso ang Republic Act 4166 na nagadeklara sa June 12 bilang adlaw sa kahilwayan sa Pilipinas. Muna nga subong kadungan sa aton pagdumdum kaantagid sa pagkilalaman si President Emilio Aguinaldo, si former President Diosdado Makabakal ng iban pagit ng mga Pilipino nga didires. Mas kilala ang importansya sa pagsakripisyo kag kaisog sa mga Pilipinong revolusyonaryo. Padayon kita padayon kita mga kabyanan na nag-enjoy sa sining freedom. Pero sa sining pag-enjoy naton sa freedom, may responsibility kita nabantayan man ang aton nga pungsod patok sa mga anomalya, korupsyon, mga hindi madami nga nagakatabo sa aton nga pungsod. Hindi kita pwede nga magpabulag-bulag. Dapat mangin mabinantayon kita, kay basi way kita kahibalo ang freedom nga gina-enjoy naton. Gulpi lang pitik sintas madula sa aton. Hindi naton usikan mga kabyanan ang tinuig nga sakripisyo sang aton nga mga hero, ang ilang legacy nagapabilin nga buhi mga kabyanan. Ka 14 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabinan sa aton nga mga balita. Sahon naton karon diri sa inyo karon sa aton nga pagpangalagad ining mensahe ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson. Ikang tanan sa selebrasyon sa Independence Day. Ang Police Regional Office 6 nagiwat man sa isa ka programa pagdumdum sa kalig-on kag kadalag-an sang pungsod more than a century na ang nakalikat. Kinse minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Nagbuylog ang first family sa mga aktibidad para sa ika-127 anibersaryo sa proklamasyon sa kahilwayan sa Pilipinas. Makita sa program kaina ang pito ka float pakita sang importante nga mga hitabo sa maragtas sa Pilipinas. Kalakip diri ang maduagon nga pag-perform sa nagkalain-lain nga mga rehiyon, kalakip diri ang parada sang AFP bilang simbolo sang padayon nga pagduso sa serbisyo publiko kag pagproteksyon pagpangapin sa soberanya sang Pilipinas. Ang panawagan sa presidente dasigon ang pag-respond sa kinahanglanon sa mga pumuluyo, pataason pagit ang kalidad sa pagserbisyo kag kayuhon ang mga ginakabig sa presidente ng mga pagkukulang.
Tema subong nga tuig, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Daring ipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang celebration sa 127th anniversary of Philippine independence and nationhood. Subong adlaw June 12, 2025. Ang programa nagpisa sa isa ka solemn flag raising ceremony sa Rizal National Monument sa City of Manila, hinsundan sa wreath-laying rites in honor of the nation's hero. Ang simultaneous flag raising and wreath-laying ceremonies are also held at significant historical landmarks nga ginalakipan sa dambanang Emilio Aguinaldo sa Cavite, Baraswain Church sa Malolos City, Bulacan, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery, Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City, kagang Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, Pampanga. Ang selebrasyon nagpadayon kay ina sa Quirino Grandstand in Manila. Giniwat ang Grand Float Parade revisiting 7 pivotal events sa Philippine history. Kada float presents a story of heroism, alin sa naglain-lain ng reyon, at giving life to key moments that shaped the nation's journey to freedom. This year's Independence Day celebration brings together history, patriotism, and culture, a unified tribute to the legacy of Filipino heroes and a hopeful step towards a stronger and more united future. Ibasahon man natin sa inyo ining mensahe sa presidente. Subong Independence Day, I stand together with the entire Filipino nation as we commemorate the 127th anniversary of the proclamation of Philippine independence. Today, we celebrate one of the proudest milestones in our history, the moment our flag was first unfurled in the sky on that eventful day of 1898 in Kawit, Cavite. The journey to reach that moment was long, arduous, and costly, required the sacrifice of selfless individuals for over a century. Because of their heroism, we now enjoy the rights and privileges reserved for those who have a country they can call their own. The freedom our forebears fought for has inspired generations to offer themselves to causes that would advance the welfare of society and humanity. This precious gift has also encouraged countless individuals to dedicate their diligence and devotion to their respective fields for the glory of our great nation. That is why we must value our heritage by striving for excellence in preserving our rights and freedom, ensuring that they are used solely for the improvement and protection of our citizenry. So let us continue to bear the vigor of our ancestors as we defend our nation against those who seek to diminish the strength of our people. In the spirit of patriotism, let us honor our priceless freedom by building a country worthy of the sacrifices made by our heroes. May you endeavor to enhance your abilities and character to give more to our nation. Through our collective efforts, we will forge the path of progress, stability, and prosperity for our present and future generations. Mabuhay ang malayang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. So munang full statement ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pag-dumdum nato, pag-celebrar natin sa 127th anniversary the proclamation of Philippine independence. 21 minutos magkalikat sa tagna nga alas 2 sa hapon. Sa ibang panaton nga balita,
si Major General Michael Samson sa Philippine Army, commanding officer sa 3rd Infantry Division, nagpalabot man sa iyang mensahe subong 127th Philippine Independence Day. Today, we honor not only the national heroes enshrined in our history, but also the valiant sons and daughters of this part of the country, those who rose with courage to fight for the freedom we now hold dear. We remember with deep reverence General Aniceto Lacson and General Juan Araneta of Negros Occidental, whose leadership in the Negros Revolution of 1898 helped free the island from colonial rule. We pay tribute to Pantaleon Villegas, known as Leon Kilat sa Cebu, who sparked rebellion in the heart of Central Visayas. Na-celebrate naman ang indomitable spirit ni Teresa Magbanwa of Iloilo, the Visayan Joan of Arc, who led with extraordinary valor. Alongside them, countless unsung Visayan heroes remind us that our region's courage was and still is a powerful force to defend our independence. As we mark this Independence Day, let us renew our collective promise to protect the liberty hard-won by those before us. Let our history be our guide and our unity, the light that leads us forward. So, munang mensahe ni Major General Michael Samson, ang commanding officer sa 3rd Infantry Division, Philippine Army. Aside sa mga kilala naton ng mga baganihan, madamo man sa mga unsung heroes na wala ganin naton makilala. Tagaan taman sila sa pagkilala kag pagdumdum tanan managatag sa ilang sakripisyo. I'm sure ang mga himata nila sini para sa linya nila, bloodline nila. Ako nagapati kita ko ng sagit kadako nga bugal. Kung ikaw himata, ikaw paryente, ikaw or apo ka na sa tawag sina naman. Kung apo sa tuhod, apo sa dapa-dapa, pila ka henerasyon. Sa ka hero, nagapanalaytay sa inyo. Swerte gid ni ang mga descendant. Sa bala magkilala ikaw, makilala man ikaw, parente siya, parente niya ni si General Aniceto Lacson, Juan Araneta sa Negros, si Teresa Magbanwa sa Iloilo. Bagaya bala bisan pila na katuig ang makaligan, pila man century ang makaligan ang ila sining gihimo nga sakripisyo magapabilin ng buhi sa tagsa ka Pilipinas. Minutos ang magaligan sa tagda alas 2 sa hapon. Nagalatag lang kita sa pila ka mga pahanong magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung Higanteng Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the flora clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mabuhay ang Pilipinas!
Mabuhay ang kalayaan! Sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, ating isapuso, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Gawin nating inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan para humubog ng matatag na kinabukasan. Ating pagyamanin ang ating kalayaan at gamitin ito para sa ikabubuti ng sarili, higit lalo ng mas nakararami, tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Kaisa sa taas noong pagdiriwang ng Kalayaan 2025, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paduhon, balikat ulo, itapuitan, may mga susus. Huwag mong titigan, ang hindi sa'yo, at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti na ang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang kikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly, sa Radyo Pilipinas. special coverage. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito
noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. Ang sumitsik ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bum-bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Isang gabi. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, ating isapuso, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Gawin nating inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan para humubog ng matatag na kinabukasan. Ating pagyamanin ang ating kalayaan
at gamitin ito para sa ikabubuti ng sarili, higit lalo ng mas nakararami, tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Kaisa sa taas noong pagdiriwang ng Kalayaan 2025, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Mali ka na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect tetanus, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
Hunyo 12, 1898. Mga alas 4 tubto balas 5 sang hapon sa Kawit, Cavite, sa pagpanguna ni Presidente Emilio Aguinaldo. Ginbayaw ang bandera sang Pilipinas, kag gindeklara ang kahilwayan sang pusod matapos ang 300 katuig nga pagsakop sang Espanya. Sa pagbayaw sang bandera sang Pilipinas, gindumdum ang sakripisyo sa mga baganihan halin Luzon, Visayas kag Mindanao. Dako ang naging kontribusyon sa mga Ilonggo nga baganihan sa paglabot sang aton kahilwayan. Ang plaza publika sang Banwa sang Santa Barbara ang naging lugar sang labing-una nga flag raising o kon pagpasaka sang hayahay sa gwa sang Luzon sang Nobyembre 7, 1898. Gintawag ini nga Cry of Santa Barbara. Disyembre 25, 1898. Nagsungka si Governor General Diego de los Rios ang Espanya kay General Delgado kagidhiwat ang flag raising sa Plaza Libertad. Matapos ang halos 126 katuig, padayon nga nagabuylog ang mga Ilonggo sa pagdumdum sang adlaw sang kahilwayan sang pungsod subong Hunyo 12. Aton ginadumdum kada tuig ang sakripisyo sang mga baganihan kag ang kasaysayan sang Pilipinas. Sa tunga sang moderno nga panahon sang teknolohiya, kabay nga kada isa sa aton, tigulang o kon bata, padayon nga dumdumon sa aton tagipusoon ang nanging sakripisyo sang mga Ilonggo nga baganihan. Padayon kita sa pagpanikasog, sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, kag mangin ehemplo sa sunod nga henerasyon. Aton palanggaon ng Pilipinas, hindi lang sa adlaw sang kahilwayan, kundi sa matag adlaw. Mabuhay ang Pusod Pilipinas! Inyo nakitaan mga kabyanan ang feature story again na preparar sa Radyo Pilipinas Iloilo subong Independence Day celebration. So hindi lang subong adlaw sa kahilwayan, dapat naton ipakita ang pagpalangga naton sa pungsod, dapat everyday. Hindi na pagkalimtan. San sa simple lang pamaagi natin. Nakita ganin natin ang simple lang na paghaboy sa basura sa insakto. Ang pagbulig sa mga senior citizen sa pagtabok sa dako. Ang pagbulig sa simple naton nga paagi sa mga nagakinhanglan. Dira pa lang nagapabilin mga kabyanan nga buhi ang aton nga freedom nga gina-enjoy. Mga kabyanan, sa aton nga pagpangalagad, no, kang tanan sa gihapon sa Independence Day celebration, mga kabyanan, ang Police Regional Office 6 nagbuydog man sa pagsaulog sa ika-127 adlaw sang kahilwayan giniwat sa Heroes Wall sa Camp Martin Delgado sa siyudad sa Iloilo. Ang selebrasyon ginpangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wongki gintaganik talupangod ang masobra isa ka siglo nga kalig-on kag kadalagan sa Pilipinas bilang isa ka pungsod. Sino kay General Wongki bilang pagkilala sa sakripisyo sa mga baganihan, dapat tagaan importansya ang unity,
pagpalangga sa pungsod, pagpasiguro sa kaninong kagatawhay sa komunidad. Ang uniforme sa kapulisan sa opisyal may simbolo no sa mga baganihan nga nagpakigbato para sa aton nga kahilwayan. Isa ka pahanumdum kung paano kita nilagyan pakigbato kag kung paano naton padayunon ang pagpakigbato para sa aton pungsod. Swerte gid kita no sa sining freedom nga ginhatag sa aton kabay pa nga hindi tagid pag pahanugutan, hindi tagid pagpahanugutan nga madula ini sa aton. Sa ibang panaton nga balita, lagi dyan lagi dyan na pungga, no? Isang mga drug personalities. Tubtob subong ya. Mga kabyanan, ara sila gyapon niya sa pagbaligya sa illegal nga droga. Huwag ka dyan sa pili ngayon adlaw, no? Mga durugista. Sa area sang Santo Niño Norte, Rebalo. Sa kamilyon nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa ginpatigayon nga buy-bust operation. Sa nga aton nga kapulisan, 160 grams ang shabu with an estimated drug price of 1,088,000 pesos ang nakumpiska. Ang mga suspect kilala nga sanday alias sa Toting, 42 anyos, former barangay Tanod, residente sang Sutri, barangay San Juan, Molo, Iloilo City, kag alias Ana, 40 anyos, native sang barangay Agisan, Himamaylan, Negros Occidental. Ang duwa, no, ga-star sa Zone 1, barangay Santo Niño Norte, Arevalo. Ang operation gin-conduct sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Ginasuportahan sang PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 6, kag City Drug Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office. Ang mga suspect ara sa kustudiya sang kapulisan, mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang mga kabyanan, isa pagid ka lalaki ang gin-aresto matapos nagkuhaan ni siya sang illegal nga armas kag live ammunition sa search warrant implementation nga ginpatigayon sa kapulisan naton sa adlaw mismo sang kahilwayan mga kabyanan. Personnel sa Iloilo City Police Station 7 under the supervision of Police Captain Michael Tuburan ang nagpatigayon sang operasyon. Ang resulta ini sa pag-aresto ni alias Dako, taga-Halando ni Wilson City proper. Nakumpiska ang isa ka unit sang caliber .45 pistol, reg type single shot, kag 3 pieces of 5 live .45 caliber ammunition. Ang iya sini nga pagatubangon ang violation sa Republic Act 10591, otherwise known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sunod kay Police Colonel Kim Ligada, ang City Director sa ICPO, on this symbolic day of freedom, we reaffirm our unwavering commitment to liberate our communities from threats brought by illegal firearms and lawless elements. Let this arrest serve as a stern warning that ICPO remains ever vigilant in enforcing the law. Iti ginainganyo gid sa aton nga mga kabyanan sa ICPO ang publiko nga mangin vigilant kag padayon sa pagsuporta sa mga otoridad sa campaign against the proliferation of loose firearms and all forms of criminality to ensure a safer and more peaceful Iloilo City. ...52 minutos makaligid sa takna, alas 2 sa hapon. Mga kabyanan ng iban, pagit ng mga balita, patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Bantay.
Pinapasalamatan nato naton mga kaupdanan sa technical side. Antes kita magtakop mga kabyanan. June 12. Mga kabyanan, ginadumduman naton subong adlaw diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang kaway lang malaan mga kabyan, 4th death anniversary ng mga kabyan sa amon nga former station manager si Sir Rene Monteclaro. Madugay man na tinuig nga nag-alagad si Sir Rene diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isar nga taliwan na si Sir Rene no, sa June 12, 2021. Adlaw gid siyang kailwayan. Nagapabilin nga buhi ang iyang legasiya. Nagapabilin nga buhi ang iyang mga nangin kontribusyon sa kadalagaan sang bilin sa Radyo ng Bayan, tugtog-tugong no, sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ginasalamatan nato naton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louie kay pang sa studio sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.